Ano ka ba namang bata ka? Alam mo ba kung anong oras na? Kanina pa ako hindi mapakali kakahintay sa'yo. Malay ko ba kung ano na ang masamang nangyari sa'yo? Sermon ni Clarissa sa kanyang 17 anyos na anak na si Gilbert. Napapakamot naman sa ulo na pumasok ng bahay ang binatilyo. Ma, relax lang. Ito na ako. Buhay naman po ako eh. Sinundan rin naman agad ni Clarissa si Gilbert papasok sa loob ng bahay. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Gilbert. Saan ka ba nanggaling at ganitong oras ka na umuwi? Sumagot naman si Gilbert. May mga tinapos lang po kami mga plano dun sa munisipyo. Hindi pa rin naman mapanatag si Clarissa dahil sa pag-uwi ng kanyang nag-iisang anak sa 10 oras ng gabi, kaya patuloy niya itong sinermonan. Pinayagan kitang sumali sa mga youth volunteers na yan, pero wag naman yung ganitong 10 oras ng gabi ka na uuwi. Papatayin mo ako sa nervyos dahil sa sobrang pag-aalala, Gilbert. Paano kung napagtripan ka ng mga lasing dyan sa kalsada? At saka, sino ba yung nakakotse na naghatid sa'yo? Malaki naman ang ngiti ni Gilbert na humarap kay Clarissa. Humawak pa siya sa baywang at bahagyang isinayaw ang kanyang ina. Ma, bibilib ka na ngayon sa akin. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong si Mayor De Los Santos ang naghatid sa akin kanina? O diba? Ma, close na kami ni Mayor. Kaagad na natigilan si Clarissa dahil sa sinabi ng kanyang anak. Tumalikod siya kay Gilbert at kunwaring inayos ang ilang gamit sa kusina. Alam mo ma, mabait pala talaga si Mayor De Los Santos. Huminga ng malalim si Clarissa at muling hinarap si Gilbert. Diba binalaan na kita na ayaw kong dumitikit ka sa mga politiko na yan? Pinagtanggol naman ni Gilbert si Mayor De Los Santos at sinabing mabait naman ito at hindi katulad sa ibang politiko na nagpapanggap lamang. Si Lola nga po mismo ang nagsabi sa akin na kung hindi daw dahil kay Mayor De Los Santos, hindi uunlad itong Santa Maria. Totoo ba yun ma? Uso daw dati dito sa Santa Maria ang mga patayan. Hindi naman na natapos ni Gilbert ang kanyang sasabihin nang bahagyang magtaas ng boses si Clarissa. Tumigil ka na. Mula bukas ayaw ko nang sumasama ka dyan kay Mayor De Los Santos ha. Oras na malaman kong sumasama ka sa kanya, aalis tayo dito sa Santa Maria at babalik tayo doon sa Trinidad. Naiintindihan mo ba? Bahagyang napayuko ang 17 anyos na binatilyo, pero sa huli ay wala na siyang nagawa kundi ang tumango at ipangako na susundin ang gusto ng kanyang ina. Nagbuntong hininga si Clarissa. Kumakbang siya palapit kay Gilbert at niyakap ng mahigpit ang nag-iisa niyang anak. Sa mga sandaling iyon ay hindi naiwasan ni Clarissa na makaramdam ng takot. Tila muling naging sariwa sa kanyang mga alaala ang nakaraan. Balikan natin ang nakaraan. Pagod na bumaba ng sasakyan ang 18 anyos na si Clarissa matapos ang 6 na oras na biyahe. 2 linggo rin siyang nanatili doon sa kanyang pinsan sa Maynila at sa pagbalik niya doon sa Santa Maria ay isang tao lang ang nais niyang makita. Nasasabik siya na muling makita si Adrian. Para kay Clarissa ay napakahaba na ng 2 linggo. Sa katunayan ay mananatili pa nga sana siya sa Maynila ng 1 pang linggo. Pero hindi na niya matiis na muling makita at mahagkan ang kanyang kasintahan. Sumama naman kay Clarissa doon sa Santa Maria ang kanyang pinsan na si Jessica para magbakasyon din. Clarissa, tara, gusto kong malibot itong hasyenda. Sabik na paanyaya ni Jessica. Hindi rin naman tumanggi si Clarissa dahil nga alam niya na makikita niya si Adrian doon sa sakahan. Nagtatawanan pa na tumakbo ang magpinsan para libutin ang hasyenda hanggang sa nagkaroon na nga ng malaking ngiti sa labi ng dalaga nang sa wakas ay muling matanaw ng kanyang mga mata ang lalaking minamahal niya ng sobra. Nang makita ni Adrian ang dalaga ay tila kumislap ang tingin nito at nagkaroon ng matamis na ngiti sa labi. Pasimple itong tumitingin sa kanyang kasintahan. Kinalabit si Clarissa ng kanyang pinsan na si Jessica. Clarissa, tignan mo yung lalaki na nasa bandang kanan. In fairness, ang gwapo niya ha. Kakilala mo ba yan? Baka naman pwede tayong makipagkaibigan sa kanya. Halata pa ang kilig ni Jessica sa pananalita nito habang nakatingin kay Adrian.
Kusa namang tumaas ang kilay ni Clarissa dahil sa kanyang narinig. Hindi na siya pwede. Tara na, bumalik na tayo doon sa mansyon. Umirap pa si Clarissa bago tumalikod sa kanyang pinsan. Uy, grabe ka naman. Minsan lang ako humingi ng pabor sa iyo eh. Bakit naman hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa kanya? Muling hinarap ni Clarissa ang kanyang pinsan. Alam mo Jessica, may asawa na yang tao. Sa katunayan, 4 na nga ang anak niya eh. Napakunot ang noo ni Jessica sa kanyang narinig at tila hindi makapaniwala. 4 na ang anak niya? Seryoso ka ba? Pero bakit parang ang bata pa niya para magkaroon ng 4 na anak? Huminga ng malalim si Clarissa. Basta, hindi na siya pwede dahil pamilyado na siyang tao. Bakit? Gusto mo bang maging kabit? Kasi oras na makipaglandian ka sa lalaking yan, nasisiguro ko sa'yo, nakakalbuhin ka ng asawa niya. I'm warning you, Jessica. Isang sarkastikong ngiti pa ang namutawi kay Clarissa bago niya hinatak ang kanyang pinsan pabalik sa mansyon. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa mansyon ay naghuling sulyap pa si Clarissa sa binata at sa pagtama ng mga mata nila ay tila may pag-uusap na nagaganap. Sa mga tingin nila ay may mga pahiwatig na silang dalawa lang ang natatanging nakakaalam. Alas 11 ng gabi ay kasama ni Clarissa ang kanyang pinsan na si Jessica doon sa loob ng kanyang kwarto. Kahit pa na hating gabi na, ay tila hindi pa rin dinadapuan ng antok si Jessica. Kahit nga hindi na sumasagot si Clarissa ay patuloy pa rin sa pagkwento ang kanyang pinsan, kung kaya't minabuti ni Clarissa na makiusap na dito. Jessica, mag-aalas 12 na pala. Okay lang ba na matulog na tayo? Inaantok na kasi talaga ako eh. Bahagya pang natawa si Jessica bago sumagot. Oo naman, sige Clarissa, matulog na tayo. Total naman at inaantok na rin ako. Kaagad na pinatay ni Clarissa ang ilaw. Dumilim sa buong kwarto at ang tanging mga ilaw sa labas ng bahay ang nagbibigay dito ng liwanag. Ilang minuto ang nakalipas ay saglit na sinilip ni Clarissa si Jessica. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang pinsan, ay kaagad na siyang nagtali ng puting tela sa bintana. Iyon ang senyales para kay Adrian na maaari na itong umakyat at pumasok sa kwarto ng dalaga. Naupo si Clarissa at saglit na naghintay. Sa paglipas ng bawat segundo ay tila lalo pang tumitindi ang pagkasabik ng dalaga sa binata dahil na nga rin sa pananatili nito ng 2 linggo sa Maynila. Hanggang sa makarinig na nga ng mga kaluskos si Clarissa mula sa bintana. Dali-dali niya itong tinungo at nakita niyang paakyat na si Adrian. Tinulungan niya pa si Adrian sa pag-akyat at nang makapasok ito doon sa kanyang kwarto ay mabilis na naglapat ang mga labi ng 2 kabataan. Sa halik na iyon ay mahahalata ang labis na pagkasabik ng 2 sa isa't isa. Umawak si Clarissa sa pisngi ni Adrian. Hindi tayo pwedeng maingay masyado. Kasama ko dito sa kwarto ang pinsan ko. Sabay silang napalingon kay Jessica na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Muling nagsalita si Clarissa. Pero sigurado ako na mahimbing na ang tulog niya. Sinadya ko na pagurin siya sa paglilibot namin dito sa Santa Maria. Pareho silang nagpipigil ng tawa habang nakatitig sa isa't isa. Muling hinalikan ng binata ang dalaga at mabilis naman na hinatak ni Clarissa pahiga sa kama ang kanyang kasintahan. At sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Jessica, ay naganap ang isang mainit na tagpo sa pagitan ng 2 magkasintahan na nasasabik sa isa't isa. Pumunta naman tayo sa kasalukuyan. Naupo si Clarissa sa mahimbing na natutulog na kanyang anak. Hinawi niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Hindi naiwasan ni Clarissa na pumatak ang kanyang mga luha matapos alalahanin ang nakaraan kasama ang lalaking minahal niya ng mahabang panahon.
Sa gabing iyon ay pangamba ang nararamdaman ni Clarissa. Tila ba kasi nangyayari na ang isa sa mga kinakatakutan niya sa pagbabalik nila sa bayan ng Santa Maria. At iyon nga ay muling pagtagpuin ang mga landas nila ng lalaki na kanyang iniwanan. Isang hapon ay kasama ni Adrian ang kanyang pinsan na si Gino. Nandoon sila sa hardin ng bahay ni Paulo. Si Paulo ang panganay na kapatid ni Adrian. Pinag-uusapan ni na Gino at Adrian ang tungkol sa bagong negosyo na ipapatayo ni Gino. Kasabay kasi ng pagpapaunlad ni Adrian sa bayan ng Santa Maria ay ang pag-unlad din ng mga negosyo ng kanyang mga kaanak. Kung si Adrian ay nakatapos ng kursong abogasya, si Gino naman ay naging isang engineer at nagpapatakbo na rin ng maraming negosyo doon sa probinsya. Minsan, isipin mong mabuti, kung maipapatayo ko ang food terminal dito sa Santa Maria, mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka. I guess, pabor na pabor din sa'yo lalo pat iyon ang pinanggalingan nating pareho. Ano, pumapayag ka na ba sumosyo sa bago kong negosyo? Sambit ni Gino. Napabuntong hininga lang si Adrian sa lahat ng sinabi ng kanyang pinsan. Pag-iisipan ko, sambit ng alkalde. Nakahalata naman si Gino sa pagiging tulala ng kanyang pinsan. Adrian, ayos ka lang ba talaga? Bakit kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili? Sa sandaling iyon ay nagpunta na rin doon sa hardin ang panganay na kapatid ni Adrian na si Paulo. Ay nako, malamang problemado ka na naman dyan sa anak ni Aliana na si Jomar. Nabalitaan ko na siya daw ang nagsimula ng gulo doon sa convention hall noong nakaraang araw. Sabi ni Paulo. Napabuntong hininga naman si Adrian hanggang sa sinabi rin niya sa kanyang kapatid at pinsan ang totoong gumugulo sa kanyang isipan. Nakita ko noong nakaraang araw si Clarissa. Labis na natigilan sina Gino at Paulo sa sinabi ni Adrian. Hindi makapaniwala ang mga ito na makalipas nga ang mahabang panahon ay muling makikita ni Adrian ang babaeng una nitong minahal. Tinanong ni Gino kung saan nakita ni Adrian si Clarissa Villanueva at sinimulan naman nang ikwento ni Adrian ang kanyang mga nalaman. Pamilyado na si Clarissa. May anak na siya ngayon at binatilyo na. Sa katunayan, isa sa mga youth volunteers sa munisipyo ang anak ni Clarissa. Doon sila ngayon nakatira sa Sitio Obando. Nasabi rin sa akin ng anak ni Clarissa na karinderya ang isa sa kabuhayan nila. Pati na rin ang pagbebenta ng mga halaman. Ang pinagtataka ko nga, nasaan ang mga dati nilang negosyo? Bakit ganun ang nangyari sa buhay ni Clarissa? Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pamilya Villanueva. Seryoso naman na nakatingin si Gino sa alkalde. Gusto mo ba talagang malaman kung anong nangyari sa pamilya Villanueva? O baka naman gusto mo lang din matuldukan kung bakit ka iniwan noon ni Clarissa? Napabuntong hininga naman si Adrian sa sinabi ng kanyang pinsan. Hindi na rin naman na niya naitago pa na gusto niyang malaman kung bakit siya iniwan ng babaeng minahal niya. At nagsalita naman ang kuya ni Adrian na si Paulo. Bakit hindi mo puntahan? Bakit hindi mo siya tanungin? Wala namang ibang makakasagot sa mga tanong mo kundi si Clarissa lang din. Lalo pang gumulo ang isipan ni Adrian dahil sa sinabi ng kanyang kuya Paulo. O tama na yung usapan na yan. Nandiyan na si Aliana. Sambit naman ni Gino. Nang sandaling iyon ay dumating ang fiancé ni Adrian na si Aliana. May usapan na lakad din kasi sila ng araw na iyon kaya agad na rin silang umalis para tuparin ni Adrian ang pinangako niya sa kanyang kasintahan. Naglalakad sa bukirin ang binatilyong si Gilbert kasama ang iba niyang kasamahan sa Youth Volunteers Group. Nandoon sila sa isang sakahan para magturo ng mga bata. Habang naglalakad ay pinag-uusapan nila ang mga susunod nilang hakbang sa programa na kanilang inilunsad. Hanggang sa makarating sila sa ilalim ng puno ng akasya kung saan kasalukuyan nang nagaganap ang pagtuturo sa mga batang anak ng magsasaka. Isang babae na nagtuturo sa dalawang bata ang pumukaw sa atensyon ni Gilbert. Sa palagay ng binatilyo ay kaidaran niya lang ang naturang babae. Hindi maitatanggi ni Gilbert na nagandahan siya sa dalagita.
Nang matapos magturo ang dalagita, ay lumakad ito papunta sa mesa para kumuha ng maiinom. Nahalata ni Gilbert na tila naghahanap ito ng baso para pag-inuman. Mabilis naman na inabutan ni Gilbert ng baso ang naturang dalagita. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Doon ay naglakas loob si Gilbert na kausapin ito. 2 buwan na akong kasali sa youth volunteers pero parang ngayon lang kita nakita. Bago ka ba? Ako nga pala si Gilbert. Ngumiti sa kanya ang dalagita at nagpakilala rin. Ako si Monica. Patuloy na kinausap ni Gilbert si Monica. Ang sarap tumulong sa mga batang anak ng magsasaka ano? Sabi ni Gilbert. Sinabi mo pa. Naupo si Gilbert sa tabi ni Monica bago muling nagsalita. Mabuti at pumayag kang magturo kahit hindi tayo binabayaran. Pero hayaan mo, nangako naman daw si Mayor De Los Santos na kapag naging successful itong teaching program natin, bibigyan daw tayo ng munisipyo ng karampatang bayad. Hanggang sa lumapit sa dalawa ang pinaka-leader ng grupo na si Henry. O Gilbert, mabuti naman at nakilala mo na si Monica. Isa siya sa mga volunteer na magtuturo sa mga bata. Saka nga pala, anak siya ng pinsan ni Mayor De Los Santos na si Sir Gino. Labis na natigilan si Gilbert sa kanyang narinig tungkol sa nag-iisang anak ni Gino na si Monica De Los Santos. Kung ganun, pamangkin ka pala ni Mayor? Ngumiti si Monica at tumango. Napakaamot naman sa ulo si Gilbert. Pasensya ka na kung ano-ano ang nasabi ko sa iyo kanina. Hindi ko naman kasi alam na isa ka palang De Los Santos. Kung ganun, rich kid ka pala. Hindi naman. Gusto ko lang din makatulong sa inyo kasi nakita kong maganda talaga ang inilunsad niyong programa. Sa katunayan, malapit din kasi talaga sa akin ang mga taga dito sa bukid kasi hindi mo na itatanong. Dati rin magsasaka ang tatay ko. Pati na rin si Tito Adrian. Napangiti naman si Gilbert. Oo nga eh. Nasabi na rin nila sa akin ang tungkol doon. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Gilbert at Monica. Marami pa silang napagkwentuhan ng umaga ding iyon hanggang sa dumating ang isang magarang sasakyan at alam ni Adrian na iyon ay pag-aari ni Mayor De Los Santos. Nang bumaba si Adrian mula sa kotse ay kaagad siyang binati ng lahat ng taong nandoon sa lokasyon ng programa. Lumakad si Adrian papunta kina Gilbert at Monica at nagtanong siya dito. Pwede ka bang sumama sa akin saglit? Nang marinig iyon ni Gilbert ay agad na rin siyang nagpaalam. Sige na Monica, maiwan ko na muna kayo ng tito mo. Mayor Adrian, dito na po muna ako. Lalakad na sana si Gilbert nang muling magsalita si Adrian. Where are you going? Ikaw ang tinatanong ko Gilbert. Kaagad na natigilan si Gilbert at muling humarap ito kay Adrian. Ako po? Tumango naman si Adrian. Oo, ikaw. Gusto kong samahan mo ako papunta doon sa bahay nyo. Wala na ring nagawa si Gilbert kundi sumunod at sumama sa alkalde ng Santa Maria. Doon sa loob ng sasakyan ay nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Napapatingin ang binatilyong si Gilbert sa alkalde na seryoso lang na nagmamaneho. Napansin na rin naman kaagad ito ni Adrian. Bakit? May problema ba? Saka lang nagkaroon ng lakas ng loob ang binatilyo na tanungin ang alkalde. Mayor, bakit po ba tayo pupunta sa bahay namin? Bahagyang nasamid si Adrian sa tanong ni Gilbert. Di ba nasabi mo sa akin na nagbebentak ng halaman? Titingnan ko lang yung mga binibenta nyo. Plano ko kasing ipaayos yung garden doon sa bahay namin. Tumango-tango lang si Gilbert sa sinabi ni Mayor De Los Santos. Nang makarating sila sa bahay ng binatilyo, ay kaagad na tinuro ni Gilbert ang mga halaman na kanilang binibenta. Pasimple namang sumusundot si Adrian ng mga bagay na gusto niyang malaman. Matagal na ba kayo nagbebenta ng halaman dito sa Santa Maria? Sumagot naman si Gilbert. 2 taon pa lang po. 2 taon pa lang naman po kasi mula nang tumira kami dito sa Santa Maria. Sa Trinidad po kasi talaga ako lumaki pero naibenta na po yung bahay namin doon. Nagkataon naman po na may bahay pala dito sila mama sa Santa Maria kaya minabuti namin na dito na lang po tumira. Napatingin ang alkalde sa binatilyo. Bakit naman naibenta ang bahay niyo doon sa Trinidad?
Napubuntong hininga pa si Gilbert bago sumagot. Pinasara po kasi ng mayor doon ang lahat na maliliit na negosyo namin. Ultimo simpleng karinderya namin ay pinasara ni Mayor Galvez. Base po sa mga narinig ko, galit daw kasi sila kay Lola. Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit galit ang mga politiko doon kay Lola Feli. Mabait naman po ang lola ko. Siya nga po ang nag-alaga sa akin sa tuwing busy si mama sa trabaho. Naningkit ang mga mata ni Adrian dahil sa kanyang narinig. Lola mo ang nag-alaga sa'yo? Bakit? Nasaan ba ang papa mo? Sumagot naman si Gilbert. Hindi ko po nakilala ang papa ko. Ang sabi sa akin ni mama, sundalo daw po kasi ang papa ko. At noong baby pa ako, namatay daw siya sa isang bakbakan. Sayang nga po eh. Ang sarap po siguro kung lumaki ako nakasama ang tatay ko. Lalo pang naguluhan si Adrian sa mga sinasabi ng binatilyo. Kung ganun, walang asawa ang mama mo? Tumango naman si Gilbert sa tanong ng alkalde. Hindi na po nag-asawa ang mama ko matapos mamatay ang papa ko. Ramdam ni Adrian ang paglakas ng kabog sa kanyang dibdib matapos ang kanyang nalaman. Itinuloy naman ng binatilyo ang pagkikwento. At saka ayaw ko na rin po na mag-asawa si mama dahil baka saktan lang siya. Isa pa, sabi ni mama sapat na daw sa kanya na ako lang ang lalaki sa buhay niya. Ang sweet ng mama ko, di ba po Mayor? Ngumiti naman si Adrian kay Gilbert. Oo nga, ang sweet nga ng mama mo. Teka, nasaan pala siya? Parang mas mainam siguro na siya ang tanungin ko tungkol dito sa mga halaman na binibenta nyo. Sa sandaling iyon ay ramdam ni Adrian ang kaba sa muli nilang paghaharap ni Clarissa. Hanggang sa sumagot si Gilbert. Naku po Mayor, wala po dito sa bahay si mama kapag ganitong oras. Nandoon po siya sa karinderya namin sa palengke. Mamayang gabi pa po siya uuwi. Kung gusto nyo po, si Lola Feli na lang ang tawagin ko para sa mga tanong nyo tungkol sa halaman. Mabilis naman na sumagot si Adrian. Hindi na. Huwag mo nang tawagin ang Lola Feli mo. Hindi na kailangan. Bibilhin ko lahat ng halaman nyo. Tatawagan ko lang si Benjo para hakutin itong mga halaman. Labis naman ang saya na naramdaman ni Gilbert at nasisiguro ni Gilbert na sobrang matutuwa ang kanyang ina dahil nga sa pagpakyaw sa mga benta nilang halaman. Abala ang 35 anyos na si Clarissa sa pagbibilang ng pera mula sa kinita ng karinderya ng araw na iyon. Medyo malaki naman ang kinita ng karinderya pero maliit pa iyon para sa kanya. Kailangan kasi ni Clarissa na makaipon ng malaking pera dahil nga sa magkokolehiyo na si Gilbert sa darating na pasukan. Gusto kasi ni Clarissa na makapag-aral si Gilbert sa isang magandang universidad na nandoon lang din sa bayan ng Santa Maria. Iyon ang pinakamahalaga ngayon sa buhay ni Clarissa, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang nag-iisa niyang anak, lalo pat alam niya na matalinong bata si Gilbert. Matapos magbilang ni Clarissa ng pera, ay inutos na niya sa mga kasama niya sa karinderya na simulan na ang pagliligpit dahil magsasara na sila. Sige na, yung mga recados para sa mga lulutuin bukas, huwag niyong kalimutan ipasok sa refrigerator ha. Nagsalita naman ang isa sa mga katulong ni Clarissa sa karinderya na si Esther. Ate Clarissa, may customer pa doon na lalaki. Baka gusto pa niyang kumain. Napailing naman si Clarissa. Anong ipapakain natin sa kanya ubos na ang paninda natin. Sige na, ako na ang bahala magsabi sa kanya na magsasara na tayo. Huminga ng malalim si Clarissa at lumakad papunta sa naturang lalaki na nakaupo pa banda sa dulo ng mesa ng karinderya. Mahahalata na mukhang mayaman ang lalaki dahil sa suot nitong sunglass at sombrero. Bahagya rin itong nakayuko na tila may pinagtataguan. Nang makalapit si Clarissa, ay kaagad niya itong kinausap. Sir, pasensya na po. Magsasara na po kasi kami dahil ubos na ang mga paninda namin. Hindi naman sumagot ang naturang lalaki hanggang sa inalis nito ang sunglass sa kanyang mata at inangat ang mukha nito. At doon ay tuluyang natigilan si Clarissa nang mapagtanto niya na ang lalaki na kanyang nilapitan ay walang iba kundi ang alkalde ng Santa Maria.
Hindi pa dito natatapos ang kwento. Abangan ang karugtong ng kwento sa ika-4 na kabanata.